Sa ilalim mismo ng flight deck ng pinakamalakas na barkong pandigma ng Amerika, may mga bagay na siguradong kagagulat mo. Isang barbershop na gumugupit ng hanggang 250 na sundalo bawat araw. Mga tindahan na mas kumpleto pa kaysa sa maraming maliit na bayan. Malalaking kainan na naghahain ng 17,000 ng pagkain araw-araw. At maniwala ka man o sa hindi, may sarili pang zip code ang ilan sa mga barkong ito para sa kanilang sulat at package. Ito ay hindi lang basta mga aircraft carrier. Para silang lumulutang na syudad na nagtatago ng iba't ibang serbisyo at tindahan na hindi mo iisipin na umiiral sa gitna ng dagat. Pero bago natin tuklasin ang mga kakaibang tindahan na makikita mo lamang sa mga barkong pandigma ng Amerika, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe at i-like ang video para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng content. Kaya naman kung handa ka na, simulan na natin. Ang United States Navy ang may hawak ng pinakamakapangyarihang fleet ng aircraft carrier sa buong mundo. 11 nuclear-powered na dambuhalang barko na nagpapakita ng lakas ng Amerika sa lahat ng karagatan. Pero ang hindi alam ng karamihan, masigit pa sila kaysa sa mga sandata ng digmaan. Ito ay mga kumpletong mga city na lumulutang sa tubig, tahanan ng hanggang 5,000 kababaihan at kalalakihang sundalo na buong tapang na naglilingkod sa bansa. At sa ngayon, sisilipin natin ang loob ng mga dambuhalang barkong ito para tuklasin ang mga tindahan at facility na nagpapanatiling komportable at handa sa misyon ng mga sundalo kahit pabuan-buwan silang malayo sa pamilya at lupang tinubuan. Mula sa mga ship store na kayang makipagsabayin sa kahit anong shopping center hanggang sa mga kainan na kayang lampasan ng lahat ng malalaking restaurant, ang mga carrier na ito ay may dalang mga facility na siguradong ikamamangha mo. Ang sukat at lawak ng makikita natin ngayon ay magbibigay sa iyo ng bagong pangunawa at respeto sa dedication at innovation ng mga sundalo ng US. Dahil ang mga tindahan dito ay hindi lamang basta tindahan. Ito ang lifeline na nagpapanatiling masaya, malusog, at handang ipagtanggol ang kalayaan ng mga mandaragat saan mang panig ng mundo. Number 1. The Floating City Concept. Isipin mo muna ang sariling bayan mo. Mayroong grocery, may mga kainan, barberya, post office at mga lugarang kainan. Ngayon, isipin mong pinagsama-sama ang lahat ng yan sa loob ng isang barko na kayang manatili sa dagat ng ilang buwan nang hindi dumadaong. Yan mismo ang nagawa ng Navy sa kanilang mga kamangha-manghang carrier. Halimbawa, ang USS Abraham Lincoln, isa sa mga Nimitz-class super carrier, ay mayroong 4.5 na hektarya ng flight deck sa ibabaw ng tubig. Pero ang mas nakakamangha ay ang mga nasa ilalim ng deck. Kaya nitong gumawa ng 400,000 na galon ng malinis sa tubig mula sa dagat kada araw. May dala rin itong sapat na pagkain at supply para tumagal hanggang 90 days nang walang tulong mula sa lupa. Kapag mayroong 3,000 hanggang 5,000 tao na sabay-sabay na nakatira at nagtatrabaho sa isang espasyo, kailangan mo ng higit pa sa armas at eroplano. Kailangan mo ng mga service na magpapagaan at minsan pa nga ay nagpapasaya sa buhay habang malayo sa pamilya at tahanan. Ang USS George H.W. Bush naman nag-aay ng halos 20,000 pagkain araw-araw. At mas marami pa ito kaysa sa kayang pagsilbihan ng malalaking restaurant sa lupa. At gaya ng isang totoong city, kailangan din nila ng mga lugar na kung saan makakabili ng mga personal items, makakakain ng merienda, o makakapagpagupit bago ang isang mahalagang mission. At heto ang mas nakakatuwa, hindi lang basta simpleng pasilidad militar ang makikita mo. Nagawa ng Navy ang ilan sa mga pinakakahanga-hangang retail at service operation na makikita mo, mapalupa man o dagat. Number 2. The traditional ship stores. Magsimula naman tayo sa gulugod ng komersyo sa mga carrier, ang traditional ship stores. Hindi ito basta-basta convenience store na gaya ng nakasanayan natin. Maingat na pinaplano ang mga tindahang ito para magkaroon ng lahat na maaaring kailanganin ng mga sundalo habang nasa deployment. At kapag nakita mo ang kuha mula sa loob, siguradong mamamangha ka. Halimbawa na lang noong 80s, ang USS Constellation ay may hindi lang isa, kundi 2 pangunahing ship stores, dagdag pa ang 3 barberya, isang snack stores na iwalay, at 2 lugar para sa vending machine ng soft drinks. Mas marami pa itong retail variety kaysa sa ilang maliliit na bayan ngayon. Ang pangunahing ship store ang nakatutok sa mga essential, gaya ng toothpaste, shampoo, damit, electronics, at mga personal na gamit ay hindi basta-basta mabibili ng mga sundalo kapag nasa gitna sila ng dagat. Milya-milya ang layo mula sa pinakamalapit na lupa, pero lampas pa sa basic needs ang ino-offer dito. Sa mga modernong carrier, makakabili ka ng lahat mula sa phone charger hanggang sa workout gear, mula sa mga libro at magazine hanggang sa greeting card na maaaring ipadala ng mga sundalo sa kanilang pamilya. Mayroon pang exclusive merchandise tulad ng t-shirts, caps at patches para maipakita ng mga crew ang kanilang pride sa barkong kanilang sinasakyan.
Pero ang talagang special dito ay kung paano pinamamahalaan ng mga tindahan. Ang supply department na pinamumunuan ng isang official na tinatawag na SPO ang nag-aasikaso ng lahat mula sa pagpapakain ng crew hanggang sa pagpapatakbo ng mga retail operation. Hindi ito basta-basta tindahan na pinagtagpi-tagpi para sa mga profesional na negosyo na lumulutang sa gitna ng dagat. Makikita sa documentation ng USS George H.W. Bush kung gaano kaayos ang kanilang ship store. Mga pasilyo na puno ng paninda na parang nasa modern convenience store. May mga organisadong shelves, maayos sa inventory system, at pati promotional displays. Ito ay retail operation sa dagat na siguradong makakapagpahanga kahit sa mga negosyanteng nasa lupa. Number 3. The legendary J-Dunk Tradition. Ngayon naman, isang piraso ng kasaysayan ng Navy na nag-uugnay sa ating mga modern carrier sa isang kakaibang bahagi ng kulturang Amerikano. Bawat barko ng Navy ay mayroong tinatawag na J-Dunk at ang pinagmula ng pangalan na ito ay talagang napaka-interesante. Ang salitang dunk ay nagmula pa sa isang comic strip noong 1920s na tinatawag na Harold Tin. Sa comics na yon, mahilig kumain ng pangunahing karakter ng isang special na sundae na tinatawag na J-Dunk Sundae. Tsokolating ice cream na may lady finger na nilubog dito. Sumikat ang gusto ang dessert na ito kaya't maraming ice cream parlor sa Amerika ang nagsimulang magpangalan ng tindahan bilang J-Dunk. Kaya naman ang mag-decide ng Navy na gawing mas magaan ang buhay ng mga sundalo sa barko, nagtayo sila ng mga soda fountain at snack bar na natural na tinatawag ng mga mandaragat bilang J-Dunk dahil sa alaala ng mga ice cream shop sa kanilang bayan. At dahil ipinagbawal ang alak sa Navy ship mula pa noong 1911, ang mga J-Dunk bar ang naging sentro ng social life ng mga sundalo. Dito sila nakakapagpahinga at nakakatikim ng mga paboritong merienda na nagpapaalala sa kanilang mga tahanan. Sa mga kuha ng Navy ngayon, makikita ang mga modern J-Dunk areas. May mga refrigerator, shelves na puno ng malamig na inumin at snacks, mga coffee maker at maayos na retail counter. Ang presyo nito ay mula 25 cents hanggang ilang dollars lang, abot kaya para sa lahat. At ito ang pinakanakakatuwa, ang kita mula sa J-Dunk sales ay hindi napupunta sa kung saan-saan. Diretso itong ginagamit para sa unit function at special event na nagpapataas ang moral at nagsama-sama ng buong crew. Para itong kapitalismo na may layunin, lahat para panatilihing masaya, motivated at buo ang diwa ng mga sundalo. At dahil na rin sa lakas ng tradisyon na ito hanggang ngayon, ginagamit pa rin ng mga sailor at marine ang salitang J-Dunk para tukuyin ang anumang lugar na nagbebenta ng snack. Pati mismong snacks, tinatawag nilang J-Dunk, isang buhay na bahagi ng kulturang Amerikano na patuloy na lumulutang sa karagatan sakay ng pinakamodernong barko ng digmaan. Number 4. The Barbershop Operations. Kung nagugulat ka na sa mga natutuklasan mo tungkol sa mga buhay ng sundalo ng Amerika, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button. Karamihan sa mga nanonood ay hindi pa nakakapag-subscribe, pero ang suporta mo ang nagdadala ng mga kwentong gaya nito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang kakaibang facility, ang barbershop sa mga carrier. At salamat sa mga dokumentadong footage ng Navy, makikita natin kung gaano sila ka-professional. Ang USS Abraham Lincoln halimbawa, nakakahandle ang barbershop ng 215 gupit araw-araw. Mas marami pa ito kaysa sa kinikita ng karamihan sa mga barberya sa lupa sa loob ng isang linggo. At hindi lamang basta simpleng military basket ang ginagawa rito. Ang mga barbero dito ay mga professional na espesyalista, mga official ng ranggo bilang ship serviceman, at full-time na nagtatrabaho para siguruhin na ang 5,000 crew ay mukhang maayos at handa sa mission. Sa iba pang carrier, gaya ng USS Constellation, may 3 magkakahiwalay na barberya para maserbisyoan ng libu-libong sundalo. Bawat shop ay kumpleto, may professional grade equipment, tamang ilaw, at lahat ng gamit na makikita mo rin sa mga dekalidad na barberya sa lupa. Pero ang talagang kahanga-hanga ay ang kanilang professionalism. Hindi lang sila sanay sa basic na gupit, alam nila ang buong haning ng mga barbering service. Ipinagmamalaki nila ang kanilang trabaho dahil alam nila na ang isang maayos na gupit ay hindi lamang tungkol sa itsura. Ito ay tungkol sa moral, sa pagbibigay ng kumpiyansa, at sa pagtulong sa kapwa sundalo na maging handa sa anumang duty. Nakakahalat sa iba't ibang bahagi ng barko ang mga barbershop para mas madaling puntahan ng mga crew, at sa mga oras ng kasagsagan, nagkakaroon din ng mahabang pila, parang sa mga sikat na barbershop sa bayan. Ang kaibaan lang, ang barbershop dito ay nakasakay sa isang barko na tumatakbo sa dagat na bilis sa 30 knots. Makikita sa documentation mula sa iba't ibang carrier na ang mga facility na ito ay laging malinis at maayos. Umaabot sa parehong health at safety standard na inaasahan mo sa mga professional na barberya sa lupa. Number 5. The Massive Dining Operations. Kung usapang pagkain naman, ang dining facility sa loob ng mga carrier ay kabilang sa mga pinakamalalaking food service operation sa buong mundo.
At kapag napanood mo ang kuha mula sa loob, siguradong mabibigla ka sa lawak ng kanilang operasyon. Sa mga modern Nimitz class carriers, mayroong 5 hiwa-hiwalay na dining areas. Pero sa mas bago namang Ford class ships, pinay-streamline nila ito sa 2 napakalaking centralized galleys. At huwag mong isipin na dahil mas kaunti, mas maliit ang operasyon, mas malupit pa nga ang saklaw at efficiency nito. Halimbawa ang USS Harry S. Truman, nakadokumento ng 114 professional cooks na nagtatrabaho ng 24/7 para makapagsilbi ng higit 17,000 na pagkain araw-araw. Mas marami pa ito kaysa sa kayang pagsilbihan ng karamihan sa malalaking restaurant chain sa isang branch. Nakakagulat ang logistic, sa loob ng isang araw ang mga Navy culinary specialist ay naghahanda at nagsisilbi ng halos 1,600 pounds ng manok, 160 galon ng gatas, 30 kahon ng cereal, at 300 pounds ng lettuce. Sa USS George H.W. Bush naman, gumagastos sila ng 45,000 hanggang 65,000 kada araw. At ito ay dollars para lang sa pagkain. Ibig sabihin, maaaring umabot ang $1.8 million kada buwan ang food expenses. Ang itsura ng mga dining area ay parang malalaking cafeteria. May makakapacity ng daang-daang upuan na sabay-sabay. May iba't ibang serving lines din para tuloy-tuloy ang daloy ng mga tao. Lalo na tuwing peak hours kung kailan libu-libong bandaragat ang kailangang kumain ng mabilis bago bumalik sa tungkulin. Sa USS Carl Vinson, ikinuwento ng mga sundalo na may maramiang mesol na bawat isa ay kayang magpaupo ng 800 hanggang 1,000 katao. Dagdag pa ang hiwalay na facility para sa chief at official. Kahit na napakalaki ng capacity ng mga dining facilities, hindi pa rin maiiwasan ang pila tuwing abala ang oras. Imagine mo na lang, kakainin ng isang maliit na syudad na 3 beses sa isang araw habang ang syudad na ito ay gumagalaw sa karagatan. Ang mga kusina rito ay maihahambing sa mga malalaking commercial kitchen. May mga industrial size mixer, malalaking grill, oven at prep stations. Halos lahat ay gawa sa stainless steel at idinisenyo para kayanin ang napakalaking volume ng pagkain na kailangan para mapakain at papasaya ang libu-libong mga tao. Number 6. Mail and Postal Service. Kung usapang kuhusayin at organization, standout din ang postal operation sa mga carrier. At oo, totoo, may sarili silang official na zip code. Bawat carrier ay gumagana bilang isang official post office na may kompletong postal services. Ang delivery ng sulat ay ginagawa sa pamamagitan ng aircraft kapag nasa gitna ng dagat ang barko, at direct delivery naman kapag nakadock. Ang prosesong ito na nagdadala ng sulat mula sa mga pamilya sa Amerika papunta sa mga sundalong libu-libong milya ang layo ay isang logistical marvel. Pinapatakbo ito ng mga trained postal specialist na nagsasort, nagpa-process at naghahatid ng mail gaya ng kahit anong American post office. Inahandle nila ang lahat mula sa simpleng sulat at package hanggang sa mga official correspondence at importanteng dokumento. Ang mas kahanga-hanga rito, napakaigpit ang security at tracking system. Bawat piraso ng mail ay naka-account for, maayos na nakasort at naihatid sa tamang tao kahit pa libu-libo ang sakay sa barko. At imagine mo pa, may mga pagkakataon na naghahanap ang crew ng assignment. May naililipat sa ibang barko at may deployment na inaabot ang buwan. Kaya ang antas ang accuracy na kailangan ay talaga namang remarkable. At hindi lamang papasok na sulat ang tinatanggap dito. Meron ding outgoing mail system. Kaya ang mga sundalo kahit nasa gitna ng karagatan ay nakakapagpadala pa rin ng mga sulat at package pabalik sa kanilang mga pamilya. Ito ang nagsisilbing two-way communication lifeline na nagpapanatili ng moral at koneksyon ng mga sundalo sa kanilang mga mahal sa buhay kahit napakalayo nila sa bahay. May nakatalaga ding fleet post office codes para sa bawat barko at military unit. Kaya't nasusundan ng mga lumulutang na syudad na ito saan man sila makarating sa mundo. Parang mismong US Postal Service na ine-extend sa dagat na nagsisiguro na hindi kailanman mapuputol ang koneksyon ng mga sundalo sa kanilang pamilya. Number 7. Laundry and Personal Services. Hindi lamang tindahan at pagkain ng personal na serbisyo sa loob ng mga aircraft carrier. Malaking operation din ang laundry system na madalas na hindi naiisip ng mga tao. Imagine mo na lang, may 5,000 katao na araw-araw ay naglalaban ng maruruming damit, kumot at uniforme. Dahil dito, 24 oras gumagana ang laundry facilities ng barko. Mayroon silang malalaking industrial washing machine at dryer na kayang magproseso ng toneladang labada bawat araw, kahit pag gumagalaw ang barko sa gitna ng malalakas sa alon. Bukod sa personal na damit, kasama rin sa nilalaban ng mga tela at linens mula sa dining area, medical facilities at mga kwarto ng crew. Kailangan itong maayos na maugasan, matuyo at maibalik agad sa tamang tao sa tamang oras. Meron ding drying cleaning service para sa mga dress uniform at espesyal na kasuotan. Mahalaga ito lalo na kapag may mga formal ceremonial o official okasyon na kung saan dapat magmukhang pinakapino ang mga sundalo. Ang mga ito ay hindi lamang tungkol sa forma,
Ang malinis at maayos na uniforme ay sumisimbolo ng disiplina, profesionalismo at dangal, habang dala-dala nila ang pangalan ng Amerika sa anumang parte ng mundo. Sa ganitong sistema, nababawasan ang alalahanin ng mga sundalo sa pang-araw-araw na pangangailangan at mas nakakapag-focus sila sa kanilang mga pangunahing tungkulin. Number 8. Medical and Dental Facility. Ang mga medical facility sa loob ng aircraft carrier ay maihahalin tulad sa mga ospital sa lupa. Kayang magbigay ng kumpletong serbisyong medikal para sa libu-libong tao na maaaring buwan ang layo sa pinakamalapit na ospital sa lupa. Tanging malalaking barko gaya ng carrier ang may kumpletong dental department. Hindi lang ito para sa emergency, nagbibigay din sila ng mga routine check-ups, paglilinis, at kahit komplikadong dental procedures. Dahil sa mahabang buwan ng deployment, hindi optional ang pag-aalaga sa ngipin, kailangan itong panatilihin. Saklaw ng medical service ang lahat mula sa simpleng check-up hanggang sa malalaking operasyon. Mayroon silang modern na kagamitan, sariling pharmacy, at surgical suits na kayang humawak ng seryosong operasyon o biglaang emergency. Kasama rin dito ang preventive care, paggamot sa sakit at injury, at maging optometry para sa mga problema sa mata. Talagang napakahirap panatilihin ang kalusugan ng halos 5,000 katao na magkakasama sa isang saradong espasyo. Kaya naman ang mga doktor, dentista, at iba pang mga medical professional sa barko ay nagtatrabaho sa ilalim ng matinding pressure. Nagbibigay ng service kahit na gumagalaw ang mga barko sa magaspang na karagatan o nasa delikadong lugar ng operasyon. Ang kanilang dedication ang nagsisiguro na ang mga mandaragat ay nakatatanggap ng dekalidad na serbisyong medikal kahit saan man sila dalhin ng kanilang tungkulin sa buong mundo. Ang pagsasanib ng mga serbisyong medikal na ito sa mismong operasyon ng barko ay patunay ng matibay na commitment ng Navy na alagaan ng buo ang kanilang mga tao. Sapagkat ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa sariling kapakanan, ito rin ay tungkol sa kahandaan ng misyon. Number 9. Recreation and Moral Facilities. Higit pa sa pangunahing serbisyo, ang mga aircraft carrier ng Amerika ay may mga facility panlibangan na nakakatulong sa pagpapanatili ng mataas na moral ng mga tripulante, lalo na sa mahabang panahong malayo sila sa pamilya. Merong kumpletong gymnasium na ginagamit ng mga mandaragat upang mapanatili ang kanilang physical na kondisyon at magkaroon ng outlet para maibsan ang stress. Ang physical fitness ay hindi lamang para sa personal na kalusugan, ito rin na isang military requirement na natutugunan kahit nasa gitna ng dagat. Meron ding mga aklatan na may koleksyon ng mga libro, magazine at mga digital resources na tumutulong sa mga mandaragat na manatiling konektado sa pag-aaral at taliwan. Sapagkat kahit nasa deployment, hindi huminto ang edukasyon at sinusuporta ng mga facility na ito ang parehong personal na pagyabong at professional na pag-unlad. Maraming carrier din ang may mga multi-purpose areas na maaaring ayusin para sa movie nights, special na okasyon at mga celebration. Nagiging mga lugar ito ng pagtitipon na kung saan maaaring mag-relax, makipag-bonding ang mga crew sa oras ng pahinga. Ang kombinasyon ng lahat ng recreational na facility na ito ay lumilika ng pakiramdam ng community sa loob ng barko. Dahil kapag nakatira ka at nagkatrabaho ka sa isang grupo ng tao sa loob ng maraming buwan, napakahalaga ng mga lugar na nagbibigay ng pahinga at aliw upang mapanatili ang positibong moral at pagkakaisa ng unit. Ngayon, sa susunod na makakita ka ng balita tungkol sa isang American aircraft carrier, tandaan mong higit pa ito sa isang sandata ng digmaan. Ito ay isang lumulutang na lungsod na kung saan libu-libong matatapang na Amerikano ang sabay-sabay na nabubuhay, nagtatrabaho, at naglilingkod na may pambihirang dedikasyon at profesionalismo. Mula sa mga ship stores na katapat ng alingmang retail operation hanggang sa mga dining facilities na nag-aay ng mas maraming pagkain kaysa sa malalaking restaurant. Mula sa mga professional na barbershop hanggang sa kumpletong postal services, ang mga carrier na ito ay kumakatawan sa katalinuhan, efficiency, at malasakit sa mga tao sa pinakamataas sa antas. Umiiral ang mga kakaibang facility na ito dahil naniniwala ang bansa na dapat alagaan ng mga bayani na nag-aalaga sa kanila. Bawat tindahan, bawat serbisyo, at bawat kaginawaan sa loob ng mga barkong ito ay sumasalamin sa kanilang pangakong pangalagaan ng kapakanan at moral ng pinakamagaling na puwersang militar sa mundo. Ang mga tindahan at serbisyo sa loob ng mga carrier ng Amerika ay hindi lamang tungkol sa convenience. Ito ay tungkol sa paggalang, pagpapahalaga, at pagkilala sa mga sakripisyong ginagawa ng kanilang mga service crew araw-araw. At ito ay isang bagay na dapat ipagmalaki ng bawat Amerikano. Maraming salamat sa pagsama sa akin para tuklasin ang mga kakaibang facility na ito. Kung nabuksan nito ang iyong pananaw sa buhay ng mga mandaragat sa Amerika, huwag kalimutang mag-subscribe para naman sa mas marami pang bidyong susunod.